Pasensya na po. Nalulungkot talaga pag naisip ko na imbis na nakakatulong na ako ngayon, medyo maginawa na kami. Kasi yun talaga yung mga pangarap namin nung una. Nag-aaral pa, sabi ko, mama, talaga pag nakatapos ako, tutulungan ko kayo. Pero hindi ko yun nagawa. Kaya malaking sorry talaga. Hindi ko naman kasi ginusto talaga na magkasakit. Pero minsan sinasabi nila na ginusto ko daw to. At hindi ako sumunod sa kanila. Si Tita Violi, nagbigay siya ng pagmamahal na 5,677.85 pesos. Salamat. Thank you. Tapos si Tito Bong, may pinaabot sa'yo na 2,000 pesos. Wow, salamat. Diba? Hello sa lahat, good morning mga kapone, welcome po sa ating munting channel. At bago ang lahat, kung bago lang po kayo sa ating channel, pa-share and like po at pa-subscribe na din. Huwag nyo pong i-skip yung ads para madami pa po tayong matulungan. And for today's mission kapone, babalikan po natin si Ate Mylene, yung isa nating beneficiary na na-vlog na may karamdaman. Yun, taga dito siya sa may malapit sa Llorente, Eastern Samar. Meron tayong magandang balita at blessings para sa kanya. Ayan. Thank you. Ayan. Salamat po sa mga nagpaabot ng blessings kay Tita Violi. Nagpadala siya ng pagmamahal na 5,677.85 pesos for Ate Mylene sa kanyang gagamitin sa pagpapagamot. At si Tito Bong nagbigay din po ng 2,000 for Ate Mylene. Yan po yung ating ihahatid at masaya kasi kahit papaano binabalikan natin sila at naaayudahan yung mga support financially para makatulong sa kanilang pambili ng gamot, pagkain. Yun naman po yung hangarin ng ating channel na mabigyan pa ng pag-asa yung bawat kababayan nating nare-reach out. Ayan. Dito pala sila Pepa at saka si Mami Lee. Hello po Kapuno, magandang araw po. Good morning po sa lahat. Bupay nga adlaw, Borongan. Baysay. Baysay, Borongan. Magandang araw po sa lahat po. Salamat po sa mga sponsor na mapagmahal. Thank you. God bless po. At Tita Katya, suot ko na yung sapatos. Thank you. Ba't di nyo sinusuot yung bigay ni Tita? Yung sapatos mo. Magdudumihan. Magagasgas. Ano yun, gagasgasan. Binabaol. Isisimba muna, sir. Ay, sisimba. Maganda tong binili ni Tita. Sobrang magaan at saka Simba muna. Simba muna sa linggo. flexible. Okay, let's go na tayo. Samahan niyo po kami kapone. Kumusta na Ate Mylene? Wala si Kuya Jamie? Ha? Binalik-dalik nga itong pagbaras. Nagbabaras. Kaninang umaga nandito. Ay, ito may upo ka. Kinaanan ni Kuya? Naman na. Nagkarapi na kami. Ayan, so kumusta na Ate Mylene ang ating sitwasyon, ang ating buhay-buhay? Okay la. Kasi dihap nga maray lagi pakakabuhat, pakakalakat. Hindi ka pa rin nakakatayo talaga? Maray pa. Palagi na nga akong nag-ano dyan sa bitin-bitin dyan sa nakabitay na. Saan? Ayan o, yung kurtina na yan. Ito. Binibitay ko dyan yung paa ko. Lagi pag umaga, lagi akong nagaganon. Kaya naman,
medyo maganga naman. Yung masakit lang talaga. Pero yung pakiramdam ko medyo gumagaan na. Gumagaan yung pakiramdam. Mm. Ang ano lang, hindi ka talaga pa makatayo. Oo, mahina pa. Mahina pa. Dahan-dahan, gagaling ka Dahan-dahan din. lang. Ha? Papo ka dito? Sige. Kailangan samahan mo ng talagang exercise. Yung unat-unatin mo yung katawan mo. Oo, Ano? yun talaga yun. So, si Kuya Jimmy nagpunta sa trabaho Garage. niya sa pagkukuha ng buhangin kasi wala kayong pambili pagkain. Bigas, wala. Nagpa-check up kayo. Hindi kami nagpa-check up sa ospital. Oh, May pinapunta lang kami ditong food specialist yun kanan. Nutrients. food. Food specialist. Taga saan? Diyan lang sa Sawang yung mayroong sabi nga niya kung gusto niyo daw pumunta kayo dun para matimbang kayo. Tapos malaman niya kung anong mga sakit niya. Binigyan niya kami ng mga herbal na Herbal. inumin nandyan. Ay, yung parang nakakapsul na gano'n. Oo, may capsule, may liquid, may powder. Lalabas ka. Sige, lalabas daw si Kuya. Sige nga na, try ko yun. Pero mahal. Mahal yan. So ano lang yung nabili mo doon sa kanila? Yun lang yung shake. May shake sila eh. Tapos yung juice, tsaka yung tea, tsaka vitamins. Yun lang. Kasi Pwedeng makita na saan? yada man at yada. Ito sa plastic? Opo. Sa plastic. Yan. Tsaka yung vitamins ko nandyan sa pink na Tupperware. So ito yung kala ko naman magpapacheck up kayo. Hindi. Kaya hindi ko pa kasi kaya magbiyahe. Araw-araw yan. Mga food supplement to. Kaya yan daw yung kailangan ng katawan ko. So anong sabi sa iyo nang nakita ka? Nagulat. Ako magpayat. Yan pampapayat. Sabi ko, Pampapayat, mapayat ka na. mapayat na. Yung mga herbal nila, pampagana sa pagkain, stress, depression, lahat na. Ano yan siguro, nagbebenta ng mga herbal product. Oo. Hindi talaga yan sila food specialist. Ah, Oo, dapat yung gusto mong... mga coaches sila Oo, kung gusto mo talaga yung food specialist, meron yan yung nasa na doktor. mga license. So, yung mga doktor, mga nutritionist, pero yung mga nagtitinda ng sabi product niya- na yan, alukin ka lang nila na bumili, pero hindi mo alam yung talagang... Sabi niya, parang doktor na daw sila. Hindi, yung doktor talagang may license. Sila ay sasabihin lang nila yun para syempre bumili ka. Pero nag-okay ka naman. Opo. Yun nga, bumili kami. Pero pag di na rin namin kaya yung hinto, darama. Oo, kasi mahal yung set ng Mahal. product ng mga yan eh. Meron yan yung para siyang networking. Meron kang bibilhin na ganon, isang set na ganyan. Oo, parang referral siya. May Oo. referral. Tapos, syempre, effective naman din yan. Ang ano lang, iba pa rin yung sa hospital na tayo ay pupunta, magpapacheck up para sila yung titingin sa inyo kung ano yung talagang kailangan. Yung inaanak ko naman sa check-up, kaya di ba riresetahan ka ng mga gamot? Kapag ininom ko na naman yun, kaya di man nakaya kidney, di problema na naman. Kasi nga ngayon nga pag umiihi ako, may mga puti-puti sa ihi ko, may mga parang powder. Dahil na yun sa gamot na tinitik ko noon. Di talaga siya maano sa gamot. Hindi ko rin naman iinumin yun kapag niresitahan ako. So kahit pala magpa-check up tayo tapos Kaya- bigyan ka ng prescription, hindi mo rin pala maiinom ano? Kung mga vitamins lang, okay lang. Pero yung iba, hindi rin naman sila nag-resita ng pang rheumatic fever talaga. Yung pang para mawala yung masakit sa ko, binti, katawan, hindi naman. Yung inaano lang nila, yung para sa sore throat ko. Tsaka yung sa atay ko, yun lang. Yung para sa UTI ko, yun lang. Binibigay nilang gamot. Wala naman talaga sa yung para matanggal talaga lahat sakit. Yun lang. So halimbawa man magkaroon tayo ng pondo na ipa-check up ka,
Tapos magre-reseta ang doktor, hindi mo naman pala din Depende, tatrayin ko, siyempre tatrayin. Parang useless lang kung Oo nga, useless lang din kung magpapa-check up ka tapos hindi ka susunod. Ano? kaya nga. So ano So dapat, ang gusto di- mong gawin? hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ngayon babalak nga nila mama nga, nagbabalak nga sila mama na ipa-confine ulit ako. Sabi ko wag. Kasi talaga, doon na talaga ako mamamatay talaga. Kasi walang ibang magsusustain yung talagang magpapagaling sa'yo kundi medisina. Parang lumalakas naman ako ngayon, lumalakas na. Kumbaga, di na as in mahinang-mahina talaga. Kagaya ng dati. Opo. As in, siguro na tablab-gadadad ng mga herbal na pinanginom. Oo, effective naman yan yung mga herbal. Tsaka yung insure, magaling kay. Kaso lang yung insure, kapag umiinom ako, di na ako kumakain. Kasi di na ako na... Parang nabubusog ka. Oo, parang feeling ko palagi akong busog. Pero okay naman sa'yo. Okay naman, gaano na yung asawa ko, sabi niya. Hindi pala maganda yung epekto ng insure. Kasi di ka na kumakain. Sabi niya. Sabi ko naman, hindi, lumalakas na yung ano ko. Medyo nababago nga yung mga paa ko eh. Parang tumisigla. Ito, nauunat mo na Hindi yung kamay? pa. Ganyan lang siya. Ano yung pinaka, ano talaga niyan? Kung paano mo siya na-stretch? Yung hanggang saan yung na-stretch mo? Ganyan lang. Yung talagang unat na gano'n, hindi kaya, no? Kasi yung... Hindi na talaga siya na-stretch. Hanggang ganyan lang. Oo. Pero nagaganon mo to? Hindi. Mga ano yun, oh. Ganyan lang. Yan lang. Yan lang siya. Tapos Ito itong nga, isa, ano ko to. Ito, kasi itong madalas kong gamitin. Sa ulo ko. parang Pero ito- pinapangkamot. Oo. Pero ito, wala. Hindi yan. Matigas, Ate Miley. Tigas siya. Masakit pag binibend. Oo. Masakit. Sakit yan. Yan lang. Itong isa, ganun din. Mas masakit to kasi di ko na maangat. Oo, sige, matanong kita, anong gusto mo? Yung sa tingin mo magpapagaan ng pakiramdam mo? Kasi kung check up, hindi mo rin naman pala masusunod yung magiging Hindi ko resita. alam eh. Ano ba? Ba't ba sa pagkain? Or ano? Yung sa tingin mong magiging okay yung Masigla? pakiramdam? Oo. Parang pakiramdam ko talaga pag may video okay dito. Yung may speaker. Gusto Yung mo yung talaga ganon? yung pangarap ko eh. Yung may malilibangan ako, parang tatayo ako, kakanta, gano'n. Yun yung gusto ko, yung masaya lang. Oo, kaso nga, paano ka magbibideo okay ganyan? Hindi ka pa nakakaupo Okay naman, ng ayos. palagi nga ako kumakanta dito pag nagkahiga. Oo, marunong ka kumanta, pero yung kailangan mo munang lumakas, makaupo-upo, makatayo. Opo. Yung Kasi nga ganong- kuya, kapag may ginagawa ako, lumalakas talaga ako. Pag may ginagawa ka. Oo, nababago yung, kumbaga, yung, ano ba yun? Yung isip mo, Oo. parang nare-refresh. Talaga, kasi nakakalimutan kung may sakit ako. Yun. Ayoko nang malungkot kasi buhay pa tayo, dapat di natin sulitin yung mga araw na nandito pa tayo sa ibabaw ng lupa. Gusto mo happy-happy, ano? Yan yung ganito gusto ko. kalagayan. So, video okay. Pwede siguro magrenta tayo ng isang araw, magkantahan tayo dito. Hindi. Birthday kasi ni Bibi ngayong ka-20. Bala ko sanang papuntahin kayo dito. Kasi mag-rent talaga ng video kay yung asawa ko. Sige, pupunta. Wala nang problema. Makikijamming kami. Sa Dito 20. yung ating magagaling, si Mami Lit. Pinakamagaling yan. Sige, mag-ano ako ng pa-premium. Pa-premium. Pag naka 100. Pag naka 100 ka, may 100 Pag naka ka. 100 score, May may 100. 100 peso. Paano pag mga 50 May peso? 50 lang naman. Okay, sige. Oo. Maganda nga yun natin may naisip mo para ma-relax ka din. Ano? Yun yung gusto. So, birthday ng anak mo sa 20. Sige. May ano na eh, naka-ano na kami ng libre. May manlilibre sa birthday ni Baby na ang video okay. Meron na. O sige, para maging masaya naman kahit papaano.
masaya yan. Saan tayo magbabanding dito? Dito na sa labas? Depende kung saan yung malawak, yung pwede din sa bahay, pwede din dito, iwan ko. Na dito sa bahay nila nanay mo. Tapos ikaw kaya mo naman nakaupo doon? Maupo lang. Maupo. So ngayon wala pa, hindi mo pa kayang upo ng matagal. Hindi pa. Yan palang gusto ni Ate Mylene. Doon siya yung maging maganang pakiramdam, yung may kasiyahan, yung may kantahan. Ibig sabihin magaling ka kumanta. Hindi naman, tinatry lang yung best. Ano yung favorite yung kanta ng asawa mo? Yung When I'm Gone, tas Count on Me. Sayang nga yung video ko kasi may video ko para sa inyo, ginawa ko. Dinilit ng asawa ko kay sabi na naman, sisindan mo na naman yan. Nakakahiya. Sabi ko hindi, kasi dedicate ko yan kay Kuya Puni tsaka sa team nila. Salamat. Ano ba ang nilalaman doon? Parang kanta? Kanta siya, Short video? Short video lang. Kumakanta ako, dinilit Ulit kaawaon. Yun siya, pag may mga videos ako nang kumakanta, pinandidelete niya. Para Siguro. sana marinig namin yung boses mo Oo nga, sabi ko. Ayan. Sa ating mga bagong viewers, si Ate Mylene ay meron siyang ano ba yun? Rheumatic fever, rheumatic heart disease. Di ba kuya sabi mo, may pasyente rin kayong may tulad ko. Oo, si Gian. Anong ginagawa niya? Siya naman, nakakatayo naman siya, nag-aaral na nga ngayon. Ang ginagawa niya, tinitik niya yung mga gamot. Oo, kasi nung nakilala namin last year, parang ikaw nakahiga lang suka ng suka, tapos naninilaw. Ngayon, dahil sa tuloy-tuloy gusto niya rin gumaling, lagi naming pinapaano sa doktor, tapos na-today ko siya nung last week. Binigyan siya ng mga resita na gamot. Iniinom niya na malakas na siya. Nagano siya sa buwan-buwan na turo? Yung buwan-buwan na maintenance, yung... Oo, meron siyang monthly na gamot. Oo, yun. Hanggang March. Tapos pag hindi tumalabi yung gamot niya hanggang March, saka siya magpo-proceed sa operation sa heart. Oo, sana gumaling siya, hindi na mapunta sa operasyon. Parehas kayo sa totoo lang. Kailangan mo lang din tulungan yung sarili mo. Kasi yung gamot na yan, hindi man yan ibibigay ng doktor, hindi yan ireresita sa'yo kung talagang hindi makakatulong or hindi ka gagaling. Kasi ang kagaya yung may ganyang rheumatic heart, matagal na process yan. Hindi yan agad-agad na pag nag-take ka ng isang linggo, isang buwan ay gagaling na. Matagal siya. Yun lang. Yung sa kanya 2 years na, bago lang din na-discover na meron siyang sakit. Yung parang ikaw, di ba, bago lang din? Opo, 1 year na. 1 year pa lang. Sobrang payat din niya. Mas mapayat pa sa'yo, mas bata pa yun. Yung heart niya, 3 yung butas. Mas delikado kasi daw yung heart. Yung heart disease. Kaya tinatanong kita kung ano yung magpapagaan ng pakiramdam mo. Opo, yun. Yung kasiyahan na yan, nandyan lang yan Dapat ang ating priority yung pagganda ng ating katawan. Ano yung masakit? Wala, Makati. Makati yung paa ko. Marami kasing langgam, Ate Mylene. Palagi yan nandyan, pag tatanggal na, nabalik lang. Oo, mga ano tong langgam, yung maliliit na masakit mga gat, pa? Ayan humod. Masakit yan. Yan lang. At para? So everyday naka-diaper ka? Opo. Kaya nauunat ko na lang itong kamay ko. Dahil inaabot ko talaga ito Dahil inaabot ko ta. Kasi Makati nangangagat. Sarap kamutin. Hindi kasi mga buho. Nangangagat yan, masakit. Minsan yung ulo ko mahirap pong maigalaw. Kaya gumaganyan ka.
Ipagpag natin to Ate Maylin, maraming langgam. Sige. Maraming langgam. Hindi ka nilalamig, ganon. Ngayon, normal yung pakiramdam, walang masakit. Yung- Gustong gusto ko nga yung may ceiling fan. May hangin. Yung paa mo hindi pa nauunat. Wala pa, hindi pa. Wala pa rin pagbabago. Mahirap pa. Mahirap ko pa siyang try ko. Yan o. Ganyan lang. Masakit ba ito pag hinawakan? Sakit din. Subukan mo lang yung mga pwedeng yan, ganyan. Yan. Pero kulit babarbil. Oo. Mananag ko mali. Para siyang nanigas yung mga muscle at saka yung buto mo, ano. Kumbaga, na siya, na-stuck, parang ganun. Ito nga, hindi night nga, nasusugod talaga hiya. Ayan. Oo, grabe. Ano ako ba nga, deadboot nga. Pag nalabas ako, pinagtatawanan ako. Tapos tinatawag na akong baliw. Sino Sa ang labas. nagtatawas? Yung mga tao yan. Sabi nila parang wala ka na sa sarili mo. Kasi palagi akong tatambay dyan sa labas eh. Yung palagi kong masaya lang yung tatambay talaga ako dyan sa labas sa may barandilya. May asawa ka na, no? Yes. Yun lang, ngayong June. Yun nangyari sa akin. Tapos minsan sumasayaw pa kami mga pamangkin ko dyan, parang mabaliw. Yeah, yun siguro. Akala nila na babaliw na raw ako. Yun, parang nasaktan ako. Oo. Siyempre masakit din naman sa akin na sabihan ng baliw ka na. Kulang-kulang na itingin anak. Masabi. Tapos masulog. Tapos anong ginawa mo? Hindi na kumimik dito. Sabi ko ayoko nang lumabas kasi kumbaga yung mga tao, yung tingin sa akin ganun. So, ibig sabihin, doon nag-start na hindi ka na Doon na nag-start manghina ako. tinamad ka ng kumilos-kilos Wala na, di na, wala na. Alaga na nakakalakat pa kay atag, subla ka di gawas pero na mamaring pa rin ato pag malagawas, permi. Oh, sige, upo ka kuya. Bibi, may pasaway. Okay lang yan. Ganun pala ang start ka po. Dati daw masayahin siya. Yun, tapos lagi siyang nasa sayawan pag fiesta. Ang nangyari na yun nga na sabi ni Ate Maylin, ano yun? Yung sa waray-waray kasi. Yung ano, Yung lagi kang nasa sayawan tapos Oo. pinapauwi ka. palagi yung pinapauwi, parang ginagawa nila akong aso. Na, ano talaga, tinakaladkad talaga pa labas. Pero ngayon, pinagsisisihan ko na yun. Kasi alam kong tama naman sila, dapat di ko inabuso yung katawan ko noon, nung nakakalapat, nandito lang talaga ako. Diyan lang, lakad-lakad lang. Nasa huli ang pagsisisi. Opo, pinagsisisihan ko talaga na. Sabi ko ngayon, sana ngayon nakakalakad pa ako kung di ko lang inabuso yung katawan ko. Tsaka yung payo ng ating mga magulang, ano yan, para sa ikabubuti natin yan. Ano eh, Ganun ang mga kabataan, minsan na ano sa yung barkada. Yung may papayo ko lang sa mga bata o taong matigas ang ulo, eh, palambutin niya. Kasi kayo rin yung mahirapan sa uli, sabi ko sa inyo. Yun lang, kumbaga, wag kayong matigas ang ulo. Kapag sinabihan kayong wag. Lalo na pag magulang, sabi. Yes. Pag magulang, lahat tama para sa iyo. Wala silang sasabihin makakasakit, Sama. makakasama sa inyo, makakadisgrasya sa inyo. Lahat tama ang magulang, kaya respetuhin natin sila, mahalin, alagaan. Kung anong kaya nating ibigay na pagmamahal, ibigay natin, kasi di lahat ng magulang nag-i-stay ng matagal dito sa mundo. Kapag nawala na sila at di ka sumunod sa kanila, dyan mo ma-realize na mali ka. Makikinig sa magulang dapat. Yan yung dapat. Tsaka wag natin silang mumurahin. Kasi nga, bad yun. Sabi nga nila, bad ang magmura. Tsaka kawalan ng respeto yun sa ating mga magulang.
mahalin natin kasi sila yung nagluwal sa atin, nag-alaga sa atin. Malaki yung utang na loob natin sa kanila, kaya sa mga magulang ko, kay mama at kay papa, siyempre mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat sa pag-aalaga nyo sa akin. Kahit yung baga, kahit nagalit sila, inalagaan niya pa rin kami. Yung patuloy silang tumutulong kahit di na nila responsibilidad. Ako, yun yung the best sa kanila. Yung sabi nga ni mama, ikaw yung pinakaano kong anak, inalagaan ko, pinaura. Kaya di niya ma-realize nginunugad talaga. Hindi niya akalain na maging ganyan ang sitwasyon mo ngayon. Maghihirap kasi nga yung pangarap niya sa'yo. opo. Kaya nga talaga na lulungkot talaga ako pag pasensya na po. Nalulungkot talaga pag naisip ko na imbis na nakakatulong na ako ngayon, medyo maginawa na kami. Kasi yun talaga yung mga pangarap namin ng una. Nag-aaral pa, sabi ko, mama, talaga pag nakatapos ako, tutulungan ko kayo. Pero hindi ko yun nagawa. Kaya malaking sorry talaga. Hindi ko naman kasi ginusto talaga na magkasakit. Pero minsan sinasabi nila na ginusto ko daw to. At hindi ako sumunod sa kanila. Malaki talaga yung pagsikap nila sa akin. Nag-aaral pa ako, hirap. Kasi minsan nakikipag-away yan si mama, makautang lang. Kaya nga, kung sabi ko, kung may taong talagang mahirap talagang pinagdadaanan, siguro ko na to. Masakit para sa akin na hanggang ngayon natapos na ako, wala pa rin akong pakinabang sa kanila. Yun yung kinakalungkot ni mama mo. Opo. Oo, kasi syempre ginawa niya lahat para maipagpatapos ka sa college. Tapos, yun nga, biglang naging ganyan. Sinayang ko lang. Hindi naman yun sayang, nakatapos ka pa din. May rason ng ating Diyos kung bakit ka binigyan ng ganitong kondisyon. Kaya magpapagaling ka, ha? Hindi pa huli ang lahat. Di ba, Pepa? Nandiyan yung magulang mo, nandiyan yung asawa mo, yung anak mo. Kailangan mo lang tulungan yung sarili mo. Nakapag-take ka ng wala pa nga exam kasi para sa criminology? Hindi pa kasi nga nung magte-take na ako last year. Yun nga, may sakit na ako, di ko naman kinaya yung mga biyabiyahin na. Nag-ano na ako ng requirements nun. Magpa-process na sana ako kaso hininto ko na lang. Kasi nga hindi ko kaya mag-ano. Huwag mawawala ng pag-asa. Hindi pa late. Lahat yan ay kung merong time na malungkot, darating yung time na magiging happy, magiging malakas ka. Magtiwala lang sa ating Diyos. Sabi ko nga, pag ako talaga gumaling, babawi talaga ako sa inyo. Sa lahat ng mga tumulong sa akin, babawi talaga ako sa inyo. Yan yung tandaan nyo, pangako ko talaga yung inano ko na yan dyan sa, tinatak ko na yan dyan sa utak ko na kapag talaga ako gumaling, sisikapin ko talagang matulungan yung tumulong sa akin. Kahit sa financial o ano pa yan, gagawin ko yan. Kaya kapit lang. Kapit lang kay Lord, okay? Kapit lang tayo. Ayan ang ating Ate Mylene, matatag. Diba? Kahit man ganito, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa. Habang tayo ay nasa mga magulang natin, wag natin silang, kung kumbaga yung pagmamahal nila, wag natin sayangin at saka sundin natin sila. Yan, isa na po yan si Ate Mylene sa nagpapatunay na ang magulang ay walang ibang hangad sa mga anak kundi maging maganda ang kinabukasan. Kaya yun, magpakabait, magtapos at sumunod para sa ikabubuti, di ba? Yung mga umaano na sa pag-ibig, yan yung tandaan nyo, yung mga nag-aaral pa na nag-uyab-uyab, nag-jowa-jowa na dyan. Problema pa ng nanay mo yan, tsaka ng pamilya mo. Yan yung wag na wag nyong gagawin dahil isa yan sa pinagsisihan ko talaga yung mabuntis habang nag-aaral kasi di mo na matutupad ang yung mga pangarap kasi nga nabuntis ka. Di mo na may papatuloy. May patuloy mo man matagal na panahon.
sayang yung panahon na naigugol mo dyan sa katigasan ng ulo mo. Totoo. Diba? Sabi nga, study first before love. Yes. Kaya kung naibabalik ko lang yung ano, ayun tuloy, lumubo ang tiyan. Pero wala naman akong pinagsistiyan. Sabi ko, alam nyo ba, ako na, ipatanggal ko si baby. Dumating sa point na gano'n. Oo, kasi nga, mag-UGT ako ng nag-UGT kami ng rescue. PNP tsaka yun sa area. Yung mga exercise dyan, yung may hirap. Want to sawa talaga yun, wala ka nang hiningang yun, nagbalak kaming ipalaglag. Sorry to say this, pero nagbalak talaga kami, pero pinagsisisihan ko yun kasi alam nyo ba nung hindi nalaglag yun si baby, kasi jogging kami, nilibot namin yung Borongan. Pagdating pa sa station, exercise na naman, kahit anong exercise. Sabi ko, Lord, kung para talaga sa akin tong pinagbubuntis ko, bahala na kayo kasi nga mahirap yung ginagawa ko. Hindi naman natanggal kasi malakas yung kapit tsaka malusog. Oo. Ibig sabihin, para sa'yo si baby. Oo nga, sabi ko sa mga magulang ko, itong pag-asawa ko, hindi ko talaga pinagsisihan at kumbaga naging anak ko si baby kasi nakita ko yung yung anak ko na masigla, saway. Baga buo talaga yung ko, yung kinalulungkot ko lang, yung hindi ako nakapagtrabaho. Yun lang. Kasi nga, kapag ibinigay sa atin, para sa atin, kasi nga, siguro, anak, di may naghahatag-haak. Di naman ito ibibigay sa akin ko. Hindi para sa akin. Pero di ko rin alam, kuya, kung tinuyuan ko lang talaga nga. Bumigay. Kaya may command choice. Karuya ko talaga. Ganun pala, Kaya nga sabi ko. Okay pa din yung naging desisyon mo na huwag kasi nga, pinanindigan din naman ako ng asawa ko. Di naman niya ako pinabayaan. Mabait si Kuya Jamie, no? Talaga si babait. Kita niya na mabait. Ang mga nasaktan ko, mga nabigo ko, disappointment, narula kayuin. Sorry. Sorry man kon. Wala ko ihatag ayon yung mga kaulangan nga gawon ko kay nagsinulira ako. So sana buliga nagadlak niyo kay yan naman di ko madaming kinaruyag nga masugad ak. Maram gakit, salamat nagadlatan niyo mga bulig, mga karuyag man niyo hinabuha ka mag-upay. Pero ayat ka mo kahulog kay na dako talaga takpag tapon nga pag-asa nga mga galing kay mabawi gada pa kayo. Iyo man na nibulig, mga kwarta nga mga bisananong mga yakan. Mabawi kayo sa tiyo-tigam niyo. Mahawasan lang, pero hindi nga, mahawasan kasi siya na. Ada na laki tiyo, manhinasyon. Lalakas ka pa? Basta wag kang maging happy ka lang, no? Maging masaya. Wag mo nang isipin yung mga magpapalungkot sa'yo. Iba na yung ngayon, yung mindset mo dapat gagaling ka. Ano, Ate Maylene? Opo, kuya. Oo, ayan. Para mas lalong gumaling si Ate Maylene, meron tayo ditong mga sponsors, mga Kapone sponsors. Meron pong pinapaabot sa'yo na tulong, pagmamahal para kahit papaano makabili ka ng pagkain, prutas, tapos yung para sa anak mo din. Ayan. Si Tita Violi, nagbigay siya ng pagmamahal na 5,677.85 pesos. Salamat. Thank you. Tapos si Tito Bong, may pinaabot sa'yo na 2,000 pesos. Wow, salamat. Diba? Dinidinig ng ating Diyos yung mga dasal mo. Opo. Kaya never give up. Maraming salamat po sa mga nagbigay, sa mga sponsors. Yung may awa po sa akin, salamat po. Sana po makita ko kayo in person. Tapos, siyempre, mag-usap-usap, kamayan. Siyempre, ganun. Salamat. Salamat, opo.
malaking pasasalamat ko po sa mga nagbigay kay na Tita Violet tsaka kay Tito Bong. Tito Bong. Siyempre, mabuhay kayo. Sana po blessingan kayo ni Lord ng maraming pagkain, pera, malakas katawan, tsaka ginawang kabuhayan. Yan lang pong masasabi ko sa inyo. I love you po. I love you. I love you all. Mama, chup. Okay, yan ang ating Ate Mylene, lumalaban sa hamon ng buhay. Ayan, hindi na kami bumili ng ng pagkain kasi kayo na lang yung si Kuya Jamie na lang yung utosan mo kasi hindi namin alam kung ano ang kailangan nyo, kung anong gusto mo. Pwede ko bang ibili yan ng speaker? Speaker? Opo, yung tag 500 lang. Oo, 500 lang naman pala para mayroon siyang libangan dito. Gusto ko yung kumakanta ko palagi dito kung kangiras naman din yun. Oo, pero priority mo yung pagkain. Opo, prutas, palagi yung pagkain yung binibili ko, sabi nga ni Mama. Saan yung ba ginagamit yung perang binibigay ni Kuya Puri? Sabi ko, pagkain pa lang kasi ang mamahal naman ng pagkain, ubos na. 2,000, 3,000, 4,000, Ba't ang dami binigay? 5,000, 6,000, 7,000, Ibagot clip. 500. Ginawa ko ng 7,700. Yan, para po. Wow, salamat. May pangbili na naman ng prutas, pagkain. Gusto ko sanang ibigay yung 200 kay Kuya. Kanino? Sa'yo, Bakit? pang snack nyo. Hindi na. Ha? Hindi na po. Bakit? Mahalaga para sa'yo. Okay, Okay lang sige. kami. Ba't naisip mo yun? Wala, gusto ko lang tumulong din. Siyempre, yung tulong nyo, pwede ko rin na may tulong sa Hindi iba. na. Ang mahalaga yung gumaling ka. Kahit Tsaka, pang snack lang to. okay lang yun. Meron naman kami pang snack din. Bumibili kami ng snack sa daan. Kahit malayo itong lugar mo, talagang gusto namin Taga saan balik-balikan. kayo? Borongan pa. Oo, di ba malayo yung biyahe Malayo. papunta dito sa inyo. Kaya sana lumakas ka na para mag-chat-chat tayo pag lumakas ka. Yan yung inaano ko. Oo, makasali Magkasayaw ka na sa naman. mga singing contest, sa mga kung ano-anong programa ng ating channel. Oo, mayroon dyan. Ano, Kahit yung kanta lang. kahit kanta, oo, kaya yan. Diba? Ate Mylene, laban Opo. lang. Ayan, thank you so much kay Tita Violi, kay Tito Bong. Sa napakalaking blessings kay Ate Mylene. At dalangin natin, isama natin siya sa ating mga prayers na sana tuluyan na nga siyang gumaling, makatayo, makakilos ng normal. At ingat po tayong lahat kaponi, pagpalain pa po tayo ng ating Diyos hanggang sa susunod po nating pagbalik kay Ate Mylene. Bye-bye! Bye-bye! Pinag-prepare ko talaga na lumakas yung YouTube channel ni Kuya Puni para hindi mahinto yung pagtulong niya sa mahihirap, sa mga may sakit. Yung talaga yung, sabi ko gabi-gabi talaga, sabi ko sana yung channel ni Kuya Puni, Lord, palakasin nyo na mag-viral talaga lahat ng mga videos niya. Lumakas yung mga likes, subscribers, followers, lahat talaga. Pero, yun nga, sana nga. Darating din tayo doon in God's perfect time. Opo, sabi ko. Salamat Ate Mylene. Siya lang yung po inaasahan ko na malaking maitutulong sa akin. Kaya sana huwag niyo pong ihinto, huwag niyo pong pabayaan yung channel niyo. Tsaka mag-iingat kayo palagi sa biyahe niyo. Yes, tuloy-tuloy lang tayo Opo, sa ating mag-iingat mission. kayo palagi. Okay, sige ha. Opo. Ikaw na lang bahala. Magpabili ka kay Kuya Jamie ng Opo, pagkain. salamat, maraming salamat. Bye-bye mga kaponi. God bless. Bye-bye.